Ang mga aralin sa video na ito ay una, alamin natin at unawain ano nga ba ang video presentasyon o animasyon. Ikalawa, ano ang mga plataporma sa presentasyon ng video o animasyon. Dumako na tayo sa unang bahagi. Alamin natin at unawain ano nga ba ang video presentasyon o animasyon. Ang video presentasyon ay isang uri ng pagtatanghal na gumagamit ng gumagalaw na larawan o moving images, salita o teksto, musika at boses ng tagapagsalita o voice-over upang ipaliwanag ang isang paksa. Karaniwang ginagamit ito sa mga ulat, proyekto sa paaralan, marketing at edukasyon. Layunin nitong maipakita ang impormasyon sa mas kawili-wiling paraan kaysa sa simpleng pagbasa o pakikinig lamang. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng mga programang tulad ng PowerPoint, Canva, Kapwing o iba pang video editing software. Ang animasyon naman ay isang uri ng video na ginagamitan ng mga guhit, larawan o graphic designs na ginagalaw upang magmukhang buhay o totoo. Sa animasyon, ang mga karakter, bagay at eksena ay pinagagalaw ng frame by frame gamit ang mga digital tools o software. Madalas itong ginagamit sa mga presentasyon, pelikula, edukasyonal na video at advertisement upang mapasigla at mapadali ang pag-unawa ng manonood. Maaaring 2D o 3D animation depende sa estilo at layunin ng gumagawa. Ang video presentasyon o animasyon ay hindi lamang basta pagpapakita ng larawan at tunog. Ito ay isang malikhain at mabisang paraan ng komunikasyon. Sa pamamagitan nito, ang isang mensahe ay nagiging mas kapanap-panabik, mas madaling maintindihan, at mas tumatatak sa isipan ng mga manonood. Marahil iyong naunawaan kung ano nga ba ang video presentasyon o animasyon. Ano nga ba ang mga plataporma sa presentasyon ng video o animasyon? Una, PowerPoint. Isa itong popular na software na binuo ng Microsoft. Isang programang may iba't ibang features at tools na ginagamit upang mapagsama-sama ang mga salita, larawan, tunog, video at animasyon at iba pa upang maipahayag ang impormasyon ukol sa isang paksa sa epektibong pamamaraan. Nagagawa rin sa programang ito na ma-convert sa video ang binuong presentasyon. Ikalawa, InShot, isang mainam na video editor at video maker mula sa Shantano Pte Ltd, kung saan ang presentasyon ay maaaring lakipan ng musika, transition effects, mga salita, emoji, keyframe, slow motion, collage at iba pang elemento ng animasyon. Maganda ito para sa mga maikling video, proyekto o vlogs na kailangang maging makulay at masigla. Ikatlo, CapCut, isang video editor application mula sa ByteDance Pte Ltd na kung saan maaaring maputol o mapaikli, ma-split o mapaghiwalay o di kaya ay ma-merge o mapagsama ang mga videos at malagyan ng iba't ibang effects ang isang animasyon. Maaari rin na magamit ang text-to-speech nito sa iba't ibang wika at boses. May text-to-speech feature ito na binabasa ng malakas ang mga salita sa iba't ibang boses at wika. Maaari rin itong gamitin sa paggawa ng educational videos at project animations. Ikaapat, KineMaster. Ito ay isang video editing tool mula sa KineMaster Corporation na idinisenyo upang magamit sa mga presentasyong ma-edit at maiayos ang mga templates ng iba't ibang estilo at malagyan ng visual effects. Mas mapaghusay ang transisyon, paglalagay ng impormasyon, stickers, caption at tunog o musika.
May mga templates na maaari mong gamitin para mas mapadali ang paggawa ng presentasyon. Angkop ito sa mga project video, performance task o review na kailangan may magandang disenyo at tunog. Ikalima, Power Director. Idinisenyo ito ng kumpanyang Cyberlink upang magamit sa pag-i-edit ng presentasyon, lalo na sa pag-a-adjust ng linaw, tingkad at kapal ng kulay, pagsasama ng mga larawan at video sa mga templates, paglalagay ng effects, musika, tunog at iba pa. May kakayahan itong pagsamahin ang mga larawan at video sa iisang presentasyon na mataas ang kalidad. Ating naunawaan ang 5 plataporma sa presentasyon ng video o animasyon. Tukuyin naman natin ang dahilan kung bakit mahalagang matutunan ang mga platapormang ito ng mga mag-aaral. Una, nagpapalawak ng kaalaman. Natututo ang mga mag-aaral ng digital skills na magagamit sa pag-aaral at sa hinaharap. Ikalawa, nagpapalakas ng pagkamalikhain. Sa pamamagitan ng mga animation effects at disenyo, nagiging malikhain ang paraan ng pagpapahayag. Ikatlo, nagpapalinaw ng komunikasyon. Mas naiintindihan ng manonood ang mensahe dahil sa kombinasyon ng tunog, larawan at galaw. At ang panghuli, paghahanda sa modernong panahon. Sa mundo ngayon, mahalaga ang digital literacy at kakayahang gumamit ng teknolohiya sa pagpapahayag ng ideya. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.